from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold us on air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na malita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at hold us on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Ito pong inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air, at kasama natin yung kakatandem natin, Dr. R. Magandang hapon po, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Sama-sama po tayo sa isang oras ng makabuluhan at makatotohanang diskusyon. Hindi katulad ng ibang mga kapartner natin dyan na mainstream, no? Puro fake news. daming fake news eh. Ang isang fake news na nakita ko na si Ate Claire daw may boyfriend. Naku. Totoo mo yan. Mukhang fake news yata yan. Mukhang fake news yata yan, Dr. J. Pero maraming usap-usapan eh. Mayroon daw boylet si Auntie. Hindi ko alam kung totoo yan, no, Dr. J, no? Sabi ng nakikinig sa atin, mga marites kayong dalawa. Meron pa nag-post eh. May nag-post pa, Dr. J. Ang simple lang ng caption niya. Hihihi! Parang Kaya nga, naitanong ko lang naman kasi nakikita natin sa social media, mayroon pang picture eh. May hawak pang bulaklak yung babae. At sinasabi nga na sila daw ay merong ano tawag diyan? MU? MU ba tawag diyan? Mag-un. Mag-un. Pero yan ay hindi natin alam, Dr. J, kung fake news yan, no? Pero siguro naman yung photo op na yun talagang nakuwanan lang, no? Pero marami yung usapan, no? Primero, parang ayaw ko maniwala. Hindi ako maniwala sa ganun kasi tingin ko doon sa babae, akala ko yung babae ko gay. O kasama sa LGBTQ++. So anyway, ngayon, ang isang problema natin, na nahalata kanina na nanonood tayo ng balita, sa konti daw nagbabiyahe. Hindi ganun karami nagbabiyahe papunta doon sa norte, sa Inlex. May mga reporter na nagre-report na hindi daw ganun karami katulad ng isang taon ang papunta sa north o siguro maaaring sa south. Ganyan din ang katayuan ngayon ng mga ating highway. Ano sa tingin mo? Ikaw ba uuwi sa Batangas? Naku, totoo yan, Dr. J. Ako'y walang balak mo yung bumiyahe, Dr. J, no? Sa totoo lang, meron kaming, ang pamilya namin, medyo malaking sasakyan, no? At diesel ang kinakarga dito, Dr. J. Na dating napupull tank namin ng mga nasa 3.5 yata, ngayon yata parang almost 9,000 na pag full tank, Dr. J. Kaya hindi ka talaga babiyahe. At ako'y naniniwala na marami talagang hindi bumabiyahe, no, sa panahon ngayon.
talagang ano ka medyo talbog ka sa presyo ng fuel ngayon na alam mo ako hindi ako makapaniwala na ganun kamahal ang diesel fuel, no? Kung ikukumpara mo sa gasolina, there was a time na talagang mahal, mas malaki ang diferensya ng presyo ng gasolina sa presyo ng diesel. Kaya lang sa ngayon talagang makita mo halos 40 pesos ang difference. Sa iba nga 50 pesos pa ang difference ng diesel fuel kaysa sa gasolina. Ang isang dahilan yan, alam mo, Dr. Ar, ang isang dahilan yan, ang kakulangan ng supply ng diesel. Hindi nag-catch up ang supply ng diesel sa demand. Dahil napakarami na gumagamit ng diesel fueled vehicle. Dahil nakakala nila na mas mura ang diesel, mas fuel efficient. Totoo yan, Dr. J. Kasi sa totoo lang, mas minsan, mas gusto mo pang magkarga ng diesel. Although, halos nagkakaparehas lang naman yan sa konsumo, no? Kung meron ka rin sasakyang di gasolina, no? Pero mas mura kasi ang diesel. Pero nung nagkaroon bigla ng crisis tayo sa may crisis at gera doon sa Middle East, Dr. J. Nagulat ka na lamang na tumaas ang diesel more than parang Dr. J, no? Parang 150% na ang tinaas nito, Sobrang laki talaga ng tinaas. At katunayan, may binabasa ako kanina na ang China, despite ng kanilang pronouncement ng nakaraang linggo na titigil sila sa pag-export ng fuel products, pero mukhang sa Pilipinas yata at saka Vietnam ay patuloy sila na nagsusupply. Despite the fact din na itong ilang opisyalis ng gobyerno natin, itong opisyalis natin na may bukas ba dyan na monitor sa amin? Hindi niya kinaya. Ito lang ano yung nagawa ko. Ito Parang may nag-aaway Parang may vlogger tayo, Dr. J. Baka sa station. Parang may pumapasok na at ngayon marami daw ito. Kaya lang minumura ng nanay. Nag-i-import tayo sa Tawag yung bata, ito, nagya ka. may pumapasok sa natin. Pumapasok sa atin, oo. Oo. So, tingnan natin may pumapasok. Sa station. Tatlo kong nagsabay-sabay kanina. May mga laruan. Ako nag-aaway-aaway. Sa panahon ng ingay at chismis sa ere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang... Okay, tuloy-tuloy tayo, no? Oo. Ano yung sinasabi mo, Dr. J? May nabasa ako kanina na tuloy-tuloy naman ang pag-supply sa atin ng China. Kasi ang isa sa malaking negosyo ngayon ng China ay yung refinery. So nabasa ko Vietnam at saka Philippines ang kanila. Kahit pa paano mayroon silang sinusupply, no? Kahit na mayroon tayong sigalot, mayroon tayong hindi pagkakawaan dyan sa West Philippine Sea, pero mayroon pa rin silang sinusupply sa atin. At meron na akong binabasa ngayon, itong isang attorney, Raymond Bacto, nag-comment, in times of crisis, a nation is forced to remember a basic truth. Foreign relations matter. Ang ibig sabihin niya, na pag sa crisis, hindi yung naka-align tayo sa Amerika na wala naman na itutulong sa atin sa ngayon. Dr. R. Wala naman na itutulong At yung pagposte nila ng mga missile dito na nakahumang sa China, yan ay offensive weapon, hindi naman defensive weapon. Yan nakita naman natin sa Middle East
na lahat ng kanilang defensive weapon, wasak lahat. Hindi ganun kagaling ang gawa sa Amerika ng mga armas. Tatalo sila ng Iran, halos maubos ang kanilang mga Patriot, yung terminal high altitude air defense systems nila. Nagawa po ng Raytheon yan, lahat gawa ng Lockheed Martin na hindi naman ganun ka-epektibo. At tayo, naniwala tayo sa China, sa Amerika na tayo ay tutulungan. Kita mo anong nangyari ngayon? Dr. Han. Totoo. Ang problema natin kasi sa totoo lang tayo sinabi ko na nga Dr. J, imutpwet tayo sa Amerika So, pero wala naman talaga tayong nakukuha, lalo na ngayon, na kinakailangan po talaga natin ng tulong mula sa ating mga kaalyado ng gobyernong ito, ang Estados Unidos sa aking obserbasyon, Dr. J. Kaya lamang, ano ba talaga ang naitutulong ngayon ng Estados Unidos sa atin? Lalong-lalo na sa pangangailangan natin sa petroleum products, na yung mga refined petroleum products natin, diesel at gasolina, pati yung LPG, Dr. J. Ang nakakalungkot dito, Dr. J, sasabi mo na nga, di ba? Ang pronouncement supposedly ng bansang China nung isang linggo o 2 weeks ago ay hindi na muna sila mag-e-export ng kani-kanilang mga produkto dahil sila rin siyempre may mga pangangailangan, Dr. J. Pero ito na, sabi na ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, teka lang, kailangan na natin mag-reset ng relasyon natin sa bansang China. So, ang aking nababasa, nag-umpisa na sila, may mga bilateral meetings na nangyayari, Dr. J. At ito, biglang may nagsalita na militar. Sino yung Rear Admiral na yun? Nakalimutan ko yung apelyido parang Trinidad yata. Parang dapat sipain ng Pangulo yan Oo, parang sinasabi yata niya, hindi daw katiwa-tiwala, supposedly, parang hindi trustworthy itong China, this comes in a time kung kailan sinabi ng boss mo, ng Pangulo mo, na magre-reset tayo ng ating relasyon with China dahil lagi silang nakaalala ang sinabi yan ng Pangulo. Kaya lang, bakit naman ikaw sasabihin mo bigla na teka lang, hindi ka tiwa-tiwala yan, hindi trustworthy ang mga yan, di ba? So anong gusto nilang iparating, di ba? Doktor, tingin mo ba anong epekto nito ngayon doon sa alam mo yung ganyan na mga hindi mapigilan ng ating Pangulo o ng ni Bronner ng Armed Forces, ano ba tawag sa kanya, Chief of Staff. Sa ngayon, dapat magpalabas ang Malacanang ng memorandum sa mga military, na lahat na yan, sila Tariela na yan sa Coast Guard, sa Armed Forces, na huwag sila makialam, tumahimik sila. Kaya yung si Trinidad na yan na sinasabi mo kung sino man yan. Ito yata yung Navy spokesperson, Dr. T. Yung Navy spokesperson na yan, dapat sa inyo, kung gusto nyo magsalita laban sa China at gusto nyo isabutahe ang pakipag-usap ng Department of Foreign Affairs natin sa mga Chinese authorities o Chinese government tungkol sa relasyon na may balik, ma-reset ang relasyon natin, makakuha tayo ng supply ng petroleum products, magkaroon tayo ng ugnayan o ng kasunduan sa pag-develop ng exploration ng mineral resources sa ating teritoryo at saka sa ating exclusive economic zone. Mag-resign po kayo, mag-resign kayo sa armed forces at pag kasi sasabihin niyo freedom of speech, freedom of expression, kung yun ang inyong dahilan ng freedom of expression, mag-resign kayo kasi walang pipigil sa inyo, garantisado ng konstitusyon ang inyong karapatan na magsalita. Pero kung naroon ka sa loob ng gobyerno na sa armed forces ka,
naka-uniform ka, huwag kayo magsalita ng laban kahit nagalit kayo sa China, kahit na talagang sukdulan ang galit niyo sa China, tumahimik kayo kasi ang may karapatan lang at ang may responsibilidad na maging arkitekto sa ating foreign relations ay ang Malacanang, ang presidente ng Pilipinas lang. Kasi lalabas kayo na baka sabihin ng kausap mo, tag-uusap tayo dito tapos yung mga tauhan mo doon sa baba, yung sa armed forces mo, nagsasabi na hindi ka may mapagkatiwalaan. Ay anong pakiramdam ngayon ng China laban sa atin? Kahit na sinasabi ko, kahit tukdulan ang galit nyo, kahit gaano kagalit kayo sa China, magtumahimik kayo kasi ang ating gobyerno ang siyang nakikipag-usap ngayon. At nakikiusap tayo na tayo ay bigyan ng suplayan tayo ng petroleum products. Dahil nanganganib na maubos ang ating gasolina at saka mga diesel fuel sa Pilipinas, Dr. Totoo yan, Dr. J. Yun na nga, nakakalungkot, no? Ang exact word, no? According sa Inquirer, no? That the Chinese Communist Party is not a reliable partner on the negotiating table. Aba, paano mo yan? Parang sinabi mo teka lang, mas magaling yata ako kay BBM, sa totoo lang. Yung amo mo, presidente ng Pilipinas, si mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pilit na inaayos ang relasyon na ito, no? Basag na basag tong relasyon na to, no? Matagal-tagal na rin, no? Dahil na nga dyan sa mga sigalot na sa West Philippine Sea, pati yung mga naggagawa-gawa ng mga karikature dyan na tinuturo na totoo naman na sinabi na si President Xi Jinping yun, no? Yan na nga ang mga nagpaalab lalo ng mga tension diyan sa sa relasyon ng Pilipinas at China. Na ngayon na ito ako si Pangulong Bongbong Marcos, i-reset natin ang relasyon natin. Tapos biglang may magsasalita. Parang sasabihin ko Kuya Jake, wag ka diyang para ako ngayong si Dr. J, no? Parang kunyari, no, ikaw nakikipag-ayos tayo dun sa ating nakaaway, no? Ako ngayon nag-uudyok sa iyo sa likod. Para ako ngayong si Lucifer, no? Tapos ikaw si Eva, kainin mo ang mansanas na yan. Diba? Parang ganun ang ginagawa nitong mga to. Dapat po sana sumayaw ho tayo sa tono ng sayaw ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa gusto niyang gawing pag-ayos sa relasyon ng China at Pilipinas. Hindi yung meron nung kayong ibang tapos ang problema siyempre pinablicize ito. No, hindi ko lamang alam kung ano ang reaction ni Pangulong Bongbong Marcos dito or ng palasyo, no. Pero tayo kasi nakikita natin para this undermines, Dr. J, the objective of the president, no? Medyo hindi sila ngayon na naman align dito, no? Hindi ko maintindihan saan nanggagaling itong statements na ito. Yung kasi yung may nag-comment tuloy na nabasa ako kanina. Yun daw atin Armed Forces of the Philippines. Hindi Philippines ang pangalan Armed Forces of Pentagon. Saan ba yung Pentagon? Di Amerikano. Sino ang Chief of Staff no dyan sa Armed Forces? Ang CIA ba? Ang Central Intelligence Agency? Ang nasusunod nyo, hindi si Pangulong Marcos? Supposedly, ang Commander-in-Chief ng Armed Forces natin, si Pangulong Marcos, hindi ang Pentagon, hindi ang Central Intelligence Agency. Kaya kayo dyan, sa Armed Forces, kayong mga matataas, tumahimik muna kayo. Ang hayaan ninyong ang ating Department of Foreign Affairs, yung makikipag-usap sa China dahil nasa crisis tayo Nakikiusap tayo ngayon, wala tayo. We are not negotiating from a position of strength na sinasabi. Tayo ang nakikiusap na kung maaari bigyan tayo. Kahit ang Russia, ganun din yan. Hindi ho tayo pwede lumaban sa mga yan kasi yan ay may mga sarili nilang kakayanan sa petroleum products. Mayroon silang supply na malaki.
Tayo wala eh. Huwag po natin i-provoke ang China o ang Russia sa ngayon. Kahit na alam naman namin na kayo diyan ay mga bata ng CIA, bata kayo ng mga Amerikano, okay lang yan. Pero tumahimik muna kayo. Kasi ilalabas niya na para kayo mga traidor, presunos ang inyong ginagawa. Ang ating gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Marcos, siya ay nakikipag-usap tayo sa China para maging maganda ang ating relasyon sa China. Tapos kayo gusto niyo sirain. Paliwas kayo sa kagustuhan ng ating Pangulo. Ang gusto niyo ipagpatuloy yung interest ng mga Amerikano. Kung hindi ba naman yan ay katraiduran, you are committing treason kayo diyan sa armed forces. Hindi lahat, kundi kayo diyan sa pamunuan, yung mga nagsasabi ng ganyan. So, tigilan niyo muna yan at hayaan ninyo ang foreign affairs at si Pangulong Marcos ang makipag-usap sa China. Or else you will be committing a treason against the Filipino people. Yun lang masasabi ko, Doktora. Totoo yan, Dr. J. No? Kaya kung ako yan, parang hindi nga lang kasi tugma, no? Dun sa gusto nga ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos. No? Sa totoo lang, I'm sure, ang iniisip ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos yung 117 million Filipinos. No? Yung 117 million, sir, ilan lang ho ang bilang nyo doon sa 117 million. Mas marami yung makikinabang doon ho sa ginagawa ngayon ng ating gobyerno na ayusin ang relasyon ng Pilipinas at China. Dahil na rin po, sa totoo lang ho, napakasakit man hong isipin. Ang totoong salita ay nangangailangan ho tayo. Sa panahong ito, no, wala na ho tayo mapapagmala. Sa totoo lang. Ngayon ho, kailangan natin talaga ng tulong. Kailangan ho ng tulong ng 117 million Filipinos. So, dahil ho ang crisis na ito, hindi lang naman ho apektado ang driver, no? At chauffeur, no? Ang mga bus companies, hindi lamang po sila apektado. Ang mga jeepney drivers, ang mga jeepney operators, hindi lamang po sila. Kami rin po na mga namamasahe. Kami rin ho mga sumasakay sa public transport. Kami ho yung apektado dito, sa totoo lang. Kaya ho, sir, kung ang sabi ho ng amo nyo ay reset. Dapat ho, i-set nyo yung mga sarili nyo dun sa tamang posisyon. Huwag nyo ho muna, iwasan ho natin yung pagsasabi ng mga ganitong mga statement na maaaring maka-undermine sa gusto ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ganito yan eh. Bakit ko nasasabi na katraiduran yung ginagawa nila? Sinasabutahin nila si Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos, elected yan. Elected ng Pilipino, ng taong bayan. Kayo sa armed forces, kayo ay karir ninyo yan, At yung mga katungkulan nyo dyan, appointed kayo as admiral or na-promote kayo dahil naman sa inyong kakayanan. Pero wala ho kayong pakialam sa foreign policy ng bansa natin. At kung taliwas ang inyong pananaw sa pananaw ng ating Pangulo at ng Department of Foreign Affairs, ang sinasabi ko nga, mag-resign kayo. Kasi pag nasa labas na kayo ng serbisyo, kahit sumigaw pa kayo sa Plaza Miranda, wala hong pipigil sa inyo eh. Kasi wala kayong kaugnayan. You have no official function sa gobyerno. Hindi kayo member ng government. Pero sa ngayon, dahil andyan ka, admiral ka o general ka o kung ano man ang pwesto mo dyan, tumahimik ka na lang kasi wag mo isabotahe ang ginagawa ng ating pamahalaan para maibsan itong problema natin sa kakulangan ng diesel, kakulangan ng gasolina, bunsod ng gira dyan sa Middle East. So yun lang, tumahimik lang muna kayo. Pagkatapos, pag kayo'y nag-retire o mag-retiro o mag-resign kayo dyan, banatan nyo ng gusto. Wala namang pipigil sa inyo kung araw-araw sa social media minumura nyo ang mga komunista na mga insect ng Chinese Communist Party. Wala namang pipigil sa inyo pag minura nyo
ano ba tawag yan? Communist Party of China, yung CPC. Pero sa ngayon, dahil nakaupo ka dyan bilang admiral o bilang general o kung ano ka man, tumahimik ka muna. Relax ka muna. Hindi mo trabaho ang foreign relation ng Pilipinas, Dr. R. Totoo yun, Dr. J. Sa sinabi nga natin, no, ang maapektuhan, no, paano na lamang, no, kung sa talino nito mga kapitbahay nating i-check, no, biglang umurong sa negotiating table. Ayun ang mabigat yan. No? Yan. Dahil tama yung sinabi mo. Teka lang, Manong Bongbong, paano naman itong iyong mga military, merong sinasabi na hindi raw kami katiwa-tiwala. Bakit pa ba tayo nag-uusap? Di ba? Yung uniforme na yan, yung uniforme na suot ng ating mga kawal, no? Ay, siyempre, you represent the country as well as you represent the President of the Philippines. Kaya hayaan natin ang diskarte ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang, siyempre, sabi mo nga, Dr. J, siyempre, may gabinete yan no? No? Wala naman kayo sa meeting ng gabinete. Hindi nyo naman nasaksihan ng meeting nila ng Pangulong Bongbong Marcos with the Department of Foreign Affairs o doon sa mga trade attaches natin, no? Bakit ho kayo nagre-release ng mga ganyang statement? Baka ho kasi iyan ay lalo ho magsiklab na naman ang tensyon between China at Pilipinas. Wala na tayo. Sana tayo pupulutin yan, Dr. J. Sa mahal ng gasolina ngayon, crudo, at kung wala pa tayong makuhang supply, iyon ay napakalaking problema niyan kasi anong kinukuha natin sa China? Ito lang, konti lang ang sasabihin natin. Fertilizer, sa China tayo kumukuha, fertilizers natin. Yung 30% ng ating fuel, LPG, nanggagaling sa China. Dahil yan ay produkto din ng refining ng petroleum products, ang liquefied petroleum gas. So marami tayong kinukuha dyan sa China. Hindi panahon ngayon na tayo ay magiging mag-provoke o agresibo laban sa China. Atin yung West Philippines, yung pinag-aagawa natin na atin yon yung exclusive economic zone, ano? Pero hindi panahon ngayon Ang kailangan ngayon, panahon ngayon na nakikiusap tayo, ay tumahimik muna kayo. Tumahimik muna kayo na hayaan natin ang foreign affairs natin at ang office of the President, yung kay Pangulong Marcos, na sila makipag-usap sa China. Huwag na muna kayo na kung ano pang sinasabi nyo na hindi mapagkatiwalaan. Ganun din sasabi ng China, wala naman kami tiwala sa inyo. Na pag tinulungan namin kayo, maging maayos yung ating relasyon, tayo din ang nawalan, Dr. R. Wala. Balljack tayo, Dr. J. Wala na naman patutunguhan nito. So wala na rin tayo makukuhang tulong. Kawawa naman ng mga 117 million Filipinos. No? Ilan lang ho ang bilang nyo sa 117 million Filipinos. No? So, ayan, Dr. J, no? Mag-station break muna tayo. Okay. Wagad, hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po ay 2:30 ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz yung mga talapitan at kasama natin si Dr. R. Dr. R. Dr. J, ito na naman. May nag-message sa akin. Ito na naman. Tungkol na naman kay Boylet. No? Ito talagang si Tita naman May Boylet daw. Bata daw sa kanya ang Boylet. No? Hindi ko alam kung totoo ito. Ito'y chismis lamang. So, maaring fake news po ito. Hindi po namin ito sinasabing totoo, pero
Kung totoo, ano ba naman Dr. J ang ano kung gustong umibig ni auntie, anong gagawin mo? Di ba? Sabi mo nga, wala naman siyang, wala naman siyang mister, wala siyang asawa. Kung bata yan, okay lang. Total, kung wala siyang, ano tawag yan, hindi siya nakatali sa ibang lalaki. Wala namang problema siguro yan. Ano? Kaya lang, nakakatawa lang na dahil pinag-uusapan yan. At akala ko nga dati, boy siya, boy. Hindi pala. Hindi pala. Alam mo sa mga ganyan, Dr. J, ang akin na pananaw dyan, does it matter, no? Kahit ako, no? Kung yari ako yung nakapwesto sa gobyerno, tapos ako yung wala namang pamilya, wala naman akong asawa, no? Tapos ako yung nagkagusto sa mas bata, no? Na isang nasa mataas rin na posisyon sa kabilang departamento, no? Basta hindi ako magagawa ng mga paraan na para ma-promote itong aking aking kasintahan, no? Okay. Kung gumagawa na ako ng mga bagay na para magkaroon ng benepisyo ang aking kasintahan dahil na rin sa posisyon ko, no? Yun ang mali, Dr. J. Mali yan. Dahil ginamit mo na yung posisyon mo para influensyahan ngayon yung promotion ng iyong kalaguyo. Kalaguyo tawag dyan. So that's a form of nepotism. Na bawal yan ang nepotism sa atin. Ano? At nakakahiya yung ganyan na mga gawain. Ano? Hindi nakakahiya yung meron kayong relasyon. Okay lang yan. Dahil yan naman ay normal yan sa babae at lalaki kung wala naman silang asawa. Puro sila, single. So, okay lang yan. Single. Pero kung sila ay ginamit yung kanyang posisyon para sa promotion nitong si lalaki, ay hindi naman tama yan. Kung andon yung influence, ano? Kasi alam mo, yung dapat kasi may merit eh. Kung talagang siya ay capable, di okay. Pero Dr. J, chismis pa lamang ito, hindi po namin ito, wala po itong, maaaring wala itong katotohanan, pero maingay po ang social media, no, lalo na sa Facebook. Kung ako naman po, basta wala naman kung pabor. Basta kung gusto kong magmamahalan, di na dapat natin saklawan yun, no? Maaring gano'n naman kung gano'n kung kahit ikaw Dr. J, kung ikaw ay nasa gobyerno at meron kang naging girlfriend na mas bata doon sa kabilang departamento, basta yung nagmamahalan kayo. Basta you don't commit any crime or you don't commit adultery. Kunwari, katulad sa akin, widower, wala naman ako asawa. Tapos yung isa, dalaga. O kahit sabihin mo, widower din, wala naman kayong nilalabag na batas doon eh. Wala namang problema doon kung talagang kahit na ang laki ng age difference nyo, katulad ng sinasabi mo yan, bata si lalaki, medyo may edad na itong si babae. There's nothing wrong with that actually sa ganyan mga relasyon. Basta wala lang kayong nilalabag na batas. Kasi kung si lalaki may asawa, ay may nilabag na kayong batas. O si babae may asawa, tapos si lalaki binata, may batas kayong nilalabag. No? Pero kung wala naman, perfectly normal lang yung ganyang relasyon. Sino bang makapagpigil doon? Kung sabi mo nga, kung nagmamahalan sila, di okay lang. Totoo yan. Kaya nga, ako, hindi ako makapag-komento unang-una. Hindi natin alam kung totoo ito. Ayan, pero yun na nga sinasabi ko, kung totoo man ito, at wala namang sabit itong si babae, at wala rin namang sabit itong si lalaki, at hindi namang ginagamit ng kanilang mga kapangyarihan para bigyan ng pabor ng isa't isa. Wala akong problema dito, Dr. J, no? Ang Valentine's is everyday, no? So okay lang, happy Valentine's po kung kayo nagmamahalan nga ba po, pero sana medyo mabalik na Dr. J yung mga bali-balita tungkol doon sa naalala ko kasi Dr. J parang
si Congressman Leandro Leviste na dumalo sa birthday celebration ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao. Sa Davao. Oh. Oo, at merong indikasyon at merong nagpahiwatig na isang personalidad na hindi ko nababanggitin yung pangalan. According to the personality, to the person, talaga daw merong second wave itong si Congressman Leandro Leviste. So may So, lalabas ibig sabihin, na... ilalabas na talaga itong si Congressman Leandro Leviste. Sa totoo lang, Dr. J, nagparating na tayo ng mensahe dun sa ibinigay na cellphone number sa akin. No? So inaantay na lang natin. Siyempre gusto nating makausap itong si Congressman Leandro Leviste, no? Para maliwanagan din naman tayo kung ano pa ba yung mga eksklusibong maaring ilabas niya na magpapatunay at magtuturo sa totoong nangyari diyan sa basura scandal na yan. Si Atty. Libby Baligod, may sinasabi din siya na meron pa daw na ikalawa, second wave din ng mga dating mga sundalo na maglalabas ng kanilang affidavit. Hindi ko alam kung totoo, pero nung isang araw sa social media naglabas siya ng mga litrato ng mga malita na nakalagay sa eroplano. So siguro meron pa silang second wave at maaring tuloy-tuloy na yan yung kanilang unti-unti ilalabas ang kanilang nalalaman. Kasi that is one way of pressuring now the Blue Ribbon Committee o si Pig Lacson para imbestigahan ito. Dahil sa dami na nang maglalabas dyan at binabaliwala nila, there is always a day of reckoning na sinasabi. Maaaring sa ngayon ay babaliwalain nila yan. Meron silang pinatatakpan. No? At hindi ko alam kung si Senator Lacson ay kung anong dahilan niya kung bakit ayaw niya imbestigahan itong mga nilalabas na ito na may mga documentary evidences. Ano? Pero alam mo, darating din ang panahon, hindi naman yan masasabi na matutulog yan eh. Sabi nga nila kahit anong tago mo ng ano ba tawag yan, bagoong, mga ngamoy pa rin yung bagoong. Ano? Ganon din yan, ganon lang yan. At hindi naman yan forever na sa 2028, hindi natin alam kung maupo dyan iba na administrasyon at kung iba ng administrasyon at hindi nanalo ang kanilang mga manok na dapat na talagang sa ginagawa nila ngayon na persecution laban kay Sara Duterte na ayaw nila magiging Pangulo sa 2028, ay paano ngayon kung manalo si Sara sa 2028? Paano ngayon kung hindi ma-impeach si Sara? Doon yan ang kinakatakutan nila. That is the thing that they fear most. Lahat yan, lahat ng mga na-involved yan sa flood control scam na yan. No? So yan ay hindi mapipigilan yan kahit anong gagawin nila, lalabas at lalabas pagdating ng panahon. At sila lahat magbabayad sa mga katiwalian na kanilang ginawa, Dr. Ay, Dr. J, ako na-imagine ko na, no, kung sakasakali na isang Sara Duterte ang maupo bilang presidente sa 2028, isa sa gusto niyang gawin, isa sa kanyang misyon ay yung vice-presidente niya. Ang aasikasuhin lamang ay habulin, no? Habulin at ipakulong itong mga nagnakaw, no? Nagnakaw sa taong bayan, no? Hindi lamang po ito sa kaban ng bayan, sa taong bayan, ninakawan niyo ho kaming lahat. No? Yun lang daw ang gagawin, no? Ngayon ini-imagine ko, Dr. Jane, kasi siyempre merong mga usap-usapan kung sino itong maaaring maging kapartner ni Vice President Sara Duterte sa pagpupos sa 2028. At isang medyo maingay ang pangalan ay itong si Senator Rodante Marcoleta, no? Tingin ko lang Dr. J, no, pag itong si Senator Marcoleta, no, ang gagawing kasama
tatakbong Vice Presidente ng nitong sa Vice Presidente Sara Duterte sa 2020 at ito'y nanalo. Naku, sinisigurado ko, Dr. J, wala kahit yung mga nagtakip, no? Yung mga nagtakip, pinagtakpan ninyo, nililihis ninyo, no? Lahat, nililihis nyo yung mga investigasyon, no? Ay kayo'y hahabulin ng susunod na administrasyon. No? Kayo'y hahabulin. Maaari ho ngayon ngingiti-ngiti kayo, no? Ngingiti-ngiti kayo. Kasi sa totoo lamang ho, susundan ho namin ito. Susundan ho namin at aasahan namin na kayo'y makukulong, no? Kung kayo makukulong, kung sa totoo lang, kung maaring kung ngayon lang nanalo kung yari siya Senator Marcoleta bilang Vice Presidente, pwede na sa Biyernes Dr. J. Paco na itong mga to sa krus. No? Alam mo, itong katulad ng na yan, kung sino manalo, no? Kunwari nanalo hindi na-impeach Sara Duterte. Na-qualify siya. Kasi ako, hypothesis kung sinasabi ko, kasi there is a pending impeachment case against Sara Duterte. So, ang sinasabi ko, pag hindi na-impeach, at sa 2028, naupo siya, nanalo siya, people would expect, those who voted for Sara Duterte, sa 2028, people would expect from Sara Duterte, the president at the time, kung nanalo siya, nahabulin itong mga tiwali. Dito po sa nangyaring flood control scam na yan sa DPWH, at hindi lang naman flood control, marami pang iba. Hahabulin yan. Kasi yun ang expectation ng taong bayan. Kunwari, nakakuha si Sara Duterte ng 30 million na naman na buto, na bumuto sa kanya. Majority. And sa mga survey naman, 48% na survey natin ngayon na 48% lamado siya. So yung 48% na yan would expect now Sara Duterte to run after doon sa mga involved sa flood control scam na yan o kung ano pang mga ibang scam dyan sa DPWH. At hindi sila titigil. Ipipressure pa rin nila si Sara Duterte to run after them. Kaya walang magagawa si Sara Duterte at the time, kundi talagang yung mandato sa kanya na ibinigay kung sakasakali nanalo siya, yun ay susundin niya. At hindi niya talagang tatantanan itong mga pangyayaring ito. At maaaring magbuo siya ng talagang totoong komisyon that would run after the grafters, yung mga involved dyan ng mga tiwali. At katulad nga niyan, bago ko makalimutan, Dr. Aram, napanood ko yung speech nila sa Davao. Nagsalita itong si Topacio, nagsalita itong si Rowena Ganson. Aguanson ba yan? Si Topacio naman, nagsasabi siya na dati daw, parang may pinaparinggan siya na dati kakamping, na ngayon ay nakasakay, sumusuporta kay Sara Duterte. Si Guanzon naman, ang salita niya, kasi Bisaya ang salita ni Guanzon, halong Cebu at Ilonggo. So medyo naunawaan ko yung sinasabi niya. At ganun din ang sinasabi natin dito na isang tabi natin ang political color natin. Pick-up pink ka man, blue, red, green, yellow. Ang laban natin ngayon, laban sa mga tiwali, laban sa mga kumuha ng scam, laban sa mga magnanakaw sa gobyerno natin. Kaya isang tabi talagang sinusulong niya at pinagsisigawan ni si Rowena Ganson, ni Atty. Guanzon, Sara Duterte, ang kanyang sa 2028. At yun ang sinasabi naman niya. Kaya doon natin nakita na itong si Guanzon na dati ay hindi naman ito, kasi ito Leni ito ang kanyang Pero ngayon all out siya sa kay Sara Duterte. So nababago ngayon, nakikita naman ng marami na talagang the person to bet sa 2028 is Sara Duterte, Dr. Art.
Alam mo, Dr. J, no, tama yung sinabi mo. No? Ako kukuli yung wala talagang kulay dapat ang politika, lalong-lalo na sa paghabol dun sa mga magnanakaw na ito, no? Dr. J, no? Pangalawa, Dr. J, sa 2028, sana naman po sa ating mga tagapakinig, no, sa ating mga kababayan, iboto po natin yung tao according dun sa kanilang credibility at sa kanilang accomplishments at sa kanilang pong skills, kasi ang nagiging problema na ngayon doon naalala ko yung sinabi ni Congressman Egay Erice, na Dr. J. Ano na lang talaga so parang kung sino bida yun ang ibiboto, no? Kahit wala itong portfolio, Dr. J, ng accomplishments, no? Ganun na ngayon ang politika. Kaya sana po dito sa paghalal ng susunod na Pangulo sa 2028. Kasi ito ay atin isipin, no? Ito pong Pangulo na ito, no? Siya po ang maaring totohanang habulin, ipakulong, isakdal itong mga magnanakaw nito. Hindi lang ho kami ang ninakawan, mga sir, mga ma'am. Kayo ho, ninakawan ho kayo. Naalala niyo ho ba yung mga sweldo niyo araw? Tuwing kinsenas at katapusan ay binabawasan ng buwis. Pero saan ho napunta? Di ba, Dr. J, saan napunta ang buwis nila? Wala. Diba? Merong withholding tax. Ayun. Doon ho napunta sa mga maleta nila, no, na sinasabi nilang basura naman, kaya ho binulsa na lang nila kasi basura naman ho . So diyan ho, sa bawat Pilipino nakikinig ho dito sa programang ito, lahat ho kayo, ninakawan nila kayo. Di ba, Dr. J, nagbabayad ka ng amilyar, no? Nagbabayad ka ng rehistro, mga buwis rin ho yan. Nagbabayad ka ng rehistro ng kotse, di ba? Nagpaparenew ka ng lisensya, di ba? Nagbabayad ka ng buwis ng iyong business. Lahat ho yan, ninakaw ho nila. No, kaya ho dapat, maging matalino ho tayo, wag ho tayong bumoto ng susunod na presidente na magnanakaw din. No, na magnanakaw din. Ang dapat ho natin iboto, yung susunod na habol at magpapakulong dito sa mga magnanakaw na to. Sinasabi ko na nga, sana nga kung ngayon na lang yun, Dr. J, sa Biyernes, maraming ipapako sa Yan lang nga yung ang taxes, ano? Kasi baka magsasabi na hindi naman sila nagpa-file ng income tax return. Merong mga tao dyan, lalo na yung mga senior citizen, karamihan dyan, di na nagpa-file yan . Pero pag bumili ka sa grocery, o bumili ka ngayon, may kotse ka, nagpakarga ka ng gasolina, mayroong value-added tax yan. May excise tax pa na hindi pa natatanggal hanggang ngayon na nag-aantay ang taong bayan. Di ba pinasa na yan, Dr. J? Tapos na yan, di ba? Naipasa na yan, pero 15 days pa yan kasi kailangan yan i-publish muna. Okay. Sa, ewan ko kung saan nila ipapublish yan. Pero sa dyaryo o whatever, kung sa social media, basta nakapublish, 15 days pa yan bago mag-take effect. Pero ang value-added tax, andyan yan, hindi naman maalis yan . So lahat tayo ay taxpayer. Bumili ka ng LPG, gagamitin mo doon sa pagluluto ng iyong ulam at ng pagkain. Nagbabayad ka ng tax, ng value-added tax. Pag grocery, yung senior citizen naman, gasino na yung nakukuha nila sa grocery na bawas doon sa limitado lang. Sa gamot lang sila nakakuha ng mas malaki na discount. Diskwento. Diskwento. Pero lahat tayo nagbabayad ng value-added tax. Nagbabayad tayo ng excise tax. Doon sa mga naninigarilyo, doon sa uminom ng alak, kahit lasinggo ka, yan, babayad ka pa rin ng value-added tax at saka meron pa atang specific tax ang alak. So walang exempted, no? Walang exempted. Lahat tayo nagbabayad ng taxes. Kahit nasabihin mo indirectly na hindi ka talaga nagpa-file ng iyong tinatawag dyan na income tax, ITR. Kasi ang karamihan nagpa-file yan yung may mga
consistent ang kanilang employment. May mga tao na katulad yung mga negosyante dyan nagtitinda sa palengke. Hindi ko alam kung nagpa-file yan ng ITR, no? Pero alam mo, lahat pa rin yan nagbabayad ng taxes nila. So wala ako talagang exempted na tao na sabihin mo 100% na hindi ka nagbabayad ng tax. Lahat tayo ay we are liable to pay taxes directly or indirectly. Totoo yan, Dr. J. No? Kaya na ako, tinignan ko bigla ayon sa datos, merong 2 milyon na online sellers dito sa Pilipinas. No, 2 milyon, Dr. J. No? Kaya kayo ho ay nagbabayad ng buwis, no? Kayo ho ay binabawasan ng buwis sa inyong mga binibenta. No? Kayo ay nagbabayad ng buwis, no? Gayon din ang mga bumibili sa inyo. Pero ako po no, doon sa mga online sellers. Kung ako ho sa inyo, isama no ho natin, ikampanya natin na dapat ho ang susunod na Pangulo sa 2028 ay dapat ho ay yung tapat, yung merong tapang, no, yung merong pong pagmamalasakit sa atin, no, sa mga online sellers, no. Ikampanya ho natin na ang susunod na presidente ay may persona na na ganun, no, para sa totoo lang hindi makatakas itong mga nagnakaw, nabigyan ng nakaw, nabigyan ng kickback, nabigyan ng komisyon, nabigyan ng blessing, at yung mga nagtatakip at patuloy na inililihis yung mga investigasyon para tunay na na matumbok natin kung sino yung mga yung mga nagplano nito, yung sindikatong nasa likod nito. Sa totoo lang, sindikato na to, Dr. J, no? Sindikato yan. Sabi nga natin, it's either pangalan nito El Chapo or si Lupin, no? Si Lupin. Mafia. No? So, ako, Dr. J, no, kasi baka akala nung iba, hindi sila nag-engage sa lalo na sa mga nangyayari sa paligid na natin, no? Lahat ho kayo ay napagnakawan. Lahat ho tayo napagnakawan. Naisip ko tuloy, Dr. J, yung bata kong anak na 6 na taon, napagnakawan din kasi nagbayad din siya ng tuition niya, di ba? So, syempre may tax din yun. So, napagnakawan niyo ho ang mga anak namin. Pati ho mga anak ninyo, napagnakawan ho. Yung baby na bumibili ng gatas, napagnakawan yun ho, isipin nyo, hindi pa nga ho marunong magbasa ng salitang gatas, pero pinagnakawan na rin ho nila. Kaya lahat yan, kahit na diaper ka Pag bumili ka, merong VAT yan Naka-inclusive na yan. Sa presyong binabayaran mo, naka-built-in na doon ng value added tax. So, yan naman ang trabaho ng nagtitinda, ng seller is to file that value added tax. I think every month nagpa-file sila sa BIR at yung napapa-file nila na yan, nire-remit nila yung nakukuha nilang value added tax na yan, nire-remit nila sa BIR. Dahil kung hindi mo naman nire-remit yan, magkakaroon ka ng penalty ngayon. Dahil nagbawas ka ng value. Ganon din yung sa mga empleyado, yung withholding tax, kailangan yan monthly nire-remit din sa BIR. Katulad ng kahit na yung mga SSS na yan, Pag-ibig, lahat yan dapat nare-remit sa kaukulang mga ahensya ng ating pamahalaan. So wala tayong ligtas. Kasi may kasabihan nga, the only two things that are certain on earth, uncertain in this life that we have, is death and taxes. Yun lang ang dalawa Ang tao mamamatay pagdating ng panahon. Pero talagang wala kang ligtas sa pagbabayad ng buwis. Katulad din ng pagkamatayan Ang kamatayan, wala kang ligtas dyan. Ganon din ang buwis. Magbabayad ka at magbabayad ng buwis. Directly o indirectly, di ba? Ang akala kasi nila dahil pandesal lang ang binili mo, hindi ka nagbayad ng buwis, no? Nagbabayad ka ng buwis. Dahil yung pagbili kahit isang pirasong mentos pala, may buwis May buwis. Pagbili ni Mamang Baker nung ano ba tawag diyan ng nagluluto ng pandesal. Harina. Ang harina. May value added tax yun. Kasi processed yun Ang wala lang ata value added VAT yung mga agricultural product. Walang VAT. Pero kapag na-consider na raw material,
yung mga margarine na yan, yung mga mantika na yan, I think may VAT na kasama yan eh. Ang mga food products na iba, may VAT yan. Pero Dr. J, Value added tax. relatively naman kahit naman yung agricultural products pag ibiniyay yan syempre meron ng gasolina. No? Meron. So, At- meron ng component ng buwis ulit. At habang tinatanim yan, yung ginagamit nilang fertilizer doon, may value added tax yan. Yung ginagamit nila doon na pag-araro na crudo, at ang ginagamit nila na pesticide, yung ginagamit na herbicide, lahat yan ay may value added tax. So, ang agricultural product lang, yun lang ang directly wala siyang value added tax. Pero yung proseso sa pagdala sa merkado niyan, sa pagpalaki ng, kunwari, saging, gumamit siya ng kung ano man ang mga input, may value added tax lahat yan. Kaya nga So ang isa lang ang katotohanan sa lahat ng ito. Hindi lamang po ilan ang pinagnakawan itong mga magnanakaw nito. Lahat tayo. Lahat. Sa basura scandal na to, Dr. Gino. Kaya ako ho, sa totoo lang, kung mamarapatin ho ng Blue Ribbon Committee na ito po'y buksan uli yung investigasyon, matutuwa ho ang bayang Pilipino. Kung hindi naman po, sana ho, yung susunod natin magiging Pangulo, no? Ay katulad lamang sana nung gustong sana siya ay may katulad lamang nung gustong gawin ni Vice President Sara Duterte na sisiguraduhin niya na hahabulin niya at ipakukulong itong mga magnanakaw nito kung hindi man ito makulong at magnakaw ngayon. Sana yung mananalo sa 2028 katulad po sana ng mindset ni Vice President Sara Duterte. Okay, wala na tayong oras. Magpapaalam na tayo. Opo, ito po muli ang inyong lingkod, si Dr. R. Magkita-kita po tayo uli sa Lunes po dahil po ang ating pong programa ay magbabakasyon sa susunod na itong darating na Biyernes. So magkita-kita po tayo sa Lunes, pero alas 2 hanggang alas 3 dito po sa programang The Truth Doctors on Air. Nagbabalita po tayo ng katotohanan, ayaw po natin ng fake news. At bukas ay Huwebes Santo at Biyernes Santo, mangilin tayo, manahimik tayo sa bahay, magtipid sa gasolina. wag lumabas. Kung doon sa mga religious, magdasal. Kung hindi ka man religious, manood ng Netflix at YouTube. Ito ang inyong lingkod, J. Cortez. Happy Easter advance sa inyo lahat. At maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Walang kinikilingan, bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air, we uncover the truth behind the news. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio.